kampo ni Catherine Bernardo at Alden Richards abay posibleng magsamang muli dahil dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Let's watch this video. I-announce yan sa Zero Night sa September 11. I-announce si Singer. Pero ito na nag-submit for 2 days. I mention San Jose. I'm part of that committee. I've together with 6 others. There is three that of film directors, heads of other organizations. Ang pick for consideration food delivery, sunshine, Magellan. Some nights I feel like walking green roads, hello love again, some of the time. So, isip ito, bibigyan na. Ikaw, ano ang choice mo? Ano mga sa mo, sir? Sa akin natin yung best movie. Kailangan mo nasin yung sabi. Napangalit yung strategy. Ang pelikula ay magaling sa Diyos. Imagine mo naman, Jerry, even if foreign films na kanya dyan, kasi yun yung naman. Importante yung kilala ka na sa festivals. Dahil ibig sabihin, pagdating ng pamilang mas masakit. Importante yun. Sino diba dyan yung attractors? Kasi kaya naman, kung clean na, isang napakagandang balita ang inilabas ng isang batikang direktor kung saan may 7 pelikulang pagpipilian para maging Philippine entry sa 98 Oscars. So, 7 pelikula ang pagpipilian para panlaban ng Pilipinas sa kategoryang Best International Feature ng 98 no Oscar o Academy Awards. Ang mga ito ay Magellan, Sunshine, Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea, Green Bones, at kasama na rito ang isa sa pinaka-pinanood at talaga namang hindi matatawaran na resulta ng Hello Love Again. So, kasama natin dito ang Same Night I Feel Like Walking, Song of the Fireflies. I-announce sa official na panlaban natin sa Gala Night ng Philippine Film Industry Month or PFIM 2025 sa September 11, 2025 sa Seda Bertis North. So, according to Mr. Jose Reyes, Direk Jose Reyes, on choosing Philippine entry to Oscar, kasama ang committee ng napipili si Direk Jose Javier Reyes, na chairman ng Film Development Council of the Philippines. Ang FDCP ang punong abala sa PFIM 2025 na ang tema ay pelikula at Pilipina. Sometimes before the end of the month, iko-convene na yung committee to choose the Oscar entry of the year. Sabi ni Direk Joey sa MediaCon ng PFIM 2025 ngayong August 15, Biyernes. So, tapos na, nakapili na sila ng Friday pa. So, kung sino po talaga, sabi niyan, sa Limbaga 77 Restaurant, SCT Limbaga Street, in part of that committee, okay, together with the 6 others, okay, which are made of film director, heads of organization, and the likes. So, dito po, ay binanggit nitong si Direk Jose Reyes na isa ang Hello Love Again, ang pelikula ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards na sinasabing ito na po yung malaki no, ang kinita ng pelikulang ito at tumabot ng bilyon ang kanilang kinita. Kaya naman isa sila sa mga nominee para po ilaban, no? So, kung sila po ang mapipili, possible na syempre po kung sino po yung napili na mag-representative sa Pilipinas sa Oscar Award. Kasi ang Oscar Award po ay hindi po yan basta-basta award-giving bodies. Yan po ay international. Nakikilalanin yung ating pong pelikulang Pilipino, diba? And of course, syempre, hindi pa man, nagsiselebrate na rin po ang mga fans itong si Alden Richards. Sabi niya, to be in the running as our country official entry for the Oscar Best International Feature Film is already a victory in itself. As early as now, a huge congratulations to you, Alden, Kat, Direk Kati, GMA Pictures, ABS-CBN Films, and the entire Hello Love Again team. To our dearest Ethan Del Rosario, our one and only Alden Richards, we knew from the very first time we witnessed Hello Love Again that you would reap accolades, sabi niya. So, the depth, the range, the raw emotion, the different version of Ethan you brought to life, and the indelible trace, each has left within, they are nothing short of world class. So, inaasahan po natin na kapag po sila ay napili bilang isa sa mga official entry for the Oscar Best International Feature Film is aasahan natin na present silang dalawa doon. Hindi ko na lang alam kung kung
ito po ay aatenan ni Miss Catherine. Pero kung ako saka, if I were Miss Catherine, pupuntahan ko yan kasi hindi po yan basta-basta isang isang award giving bodies dahil biruin po ninyo Oscars Awards. Kapag po sinearch nyo po yan, kung ano po itong Oscar Awards na to, ito po ay tinatawag na officially known as the Academy Awards are set of awards presented annually by the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences AMPAS for outstanding cinematic achievement. They recognize excellence in various categories including Best Pictures, Best Actors, Best Actress. The ceremony was held, sinimulan po siya noong 1929 and the awards are now broadcast worldwide. Biruin po ninyo, makikilala. At talagang pag-uusapan po yan hindi lang sa Pilipinas, maging sa abroad. Kaya talagang very prestigious yan. The Academy Awards, commonly known as the Oscars, a prestigious annual award presented by the Academy of Motion. So ganito katindi to, kaya hindi pwedeng isnabi ni Miss Catherine yan. So if ever na sila po ang mapipili, no? So sana nga sila ang mapili. At the same time, mabigyan sila ng award for Best Actress and Best Actor Award. Yun ang pinakamaganda doon. So, abangan natin yan. Ihahatid ko po sa inyo kapag sila na po talaga ang napili ng Pilipinas para po magrepresenta sa ating pong pelikulang Pilipino. At dahil dyan, mag-react tayo sa mga komento ninyo sa comment section. Unahin natin ang isa sa mga comments. Sabi ni Miss Nelia Bunuan, si Maine lang naman daw ang may gusto kay Alden. Yan, sabi ni Miss Geraldine Fabillan. So, parang ngayon kinakarma si Alden dahil sikat parang ayaw sa kanya. So, kasi yung ating pong latest update, it's about dun sa naging statement ni Maine na siya po ay na-inlove kay Alden. Parang inamin niya po yan sa publiko. Pero si Alden Richards, parang hindi po, hindi nagkaroon ng, hindi siya umamin or never niya pong sinabi na parang niligawan or nagustuhan niya si Maine kahit tinatanong siya ni Miss Maine Mendoza. No, yun po talaga yung story yan. Kasi si Alden, mas priority pa si Alden yung pamilya ngayon. Parang gusto na niya pakasalan si Kat, pero siya naman ang binasid ni Kat. Ay buhay talaga. Sabi ni Miss Raquel Bersosa, ako hindi naniniwalang paasa si Alden. Baka na-turn off si Alden kay Maine kasi siya ang unang nagtapat. Charot lang. Hindi kasi nung time ng Kalye series, si Alden ang focus niya ay talagang trabaho at pagbabago ng buhay ng pamilya niya. Alam lang natin yung pinagdadaanan ng buhay ni Alden nung namatay yung nanay niya dahil wala silang pera pampa-ospital. Pareho naman silang nagkakaroon ng feelings. Yun nga lang, hindi siya naging sapat. Tama yung sinabi ni Ma'am Raquel. During those times kasi parang takwit na din talaga si Alden Richards sa showbiz Kaso nung dumating si Maine Mendoza, siya po yung naging parang way para magpatuloy pa rin si Alden kasi parang feeling niya wala na nangyayari sa kanya at paalis na rin siya sa Itbulaga noon. Nung dumating si Maine Mendoza, doon na mas lalong umiga yung pangalan ni Mr. Alden. Ang dami niya ng supporters silang dalawa ni Maine. Kaso nga lang, hindi talaga nagkaroon ng hindi naging makatotohanan. Although talagang pinakilig tayo, pinasaya ang lahat ng mga Aldab. Tapos, napapabalita pa na talagang nagkaanak daw sila. Pero ilang beses na rin kasing dinebunk netong si Miss Maine tsaka ni Alden na hindi totoo yung chismis. Yun nga lang, hindi naging sapat o naging ganun kalalim. At least, malaman natin na wala talagang ligawan na nangyari kay Maine at Alden at lalong hindi talaga sila nagkaroon ng anak. Love pa rin namin si Alden kahit anong mangyari. True naman yan, diba? So, kahit ano pa mga issue na yan. Kasi, year 2025, this year lang po yun, umamin si Mr. Alden Richards na nagtapat siya kay Miss Maine Mendoza na mahal niya rin ito. Parang nagka-feeling siya. Pero, ang sinabi lang ni Maine sa kanyang statement na tinanong niya si Alden Richards patungkol doon. Pero, iba yung sagot ni Alden. Di yun yung inaasahan niyang sagot. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!